Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Ang misang ito ay ialay natin sa karangalan ni San Judas Tadeo. Magsilod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O mapagkalingang San Judas Tadeo, Apostol ni Kristo at martir ng pananampalataya, kami lumalapit sa iyo na may buong tiwala. Ikaw ay kaibigan ng mga nawalan ng pag-asa at tagapamagitan ng mga dumaranas ng matinding pagsubok. Sa panahong kami lugmok at halos mawala ng lakas, sa iyo kami kumakapit, umaasang ang iyong panalangin ay aabot sa luklukan ng awa ng Diyos. Panalangin sa pagdidibosyon kay San Judas Tadeo. O mapagmalasakit na San Judas Tadeo, ikaw na pinsan ng Panginoong Hesukristo, tagapagdala ng mabuting balita at matatag na saksi ng Ebanghelyo. Dinggin mo ang aming mga panalangin. Kami ay dumudulog sa iyo ngayon, lalo na ang aming kahilingan. Alam naming hindi mo pababayaan ang mga nagtitiwala sa iyong makapangyarihang panalangin. Ipanalangin mo kami sa harap ng Panginoon upang kami pagkalooban ng lakas ng loob, kapayapaan, sa gitna ng hirap at pag-asa, sa gitna ng kawalang katiyakan. Turuan mo kaming magtiwala sa kalooban ng Diyos at sa kanyang awa na higit pa sa aming inaakala. San Judas Tadeo, ilapit mo kami kay Kristo. Tulungan mo kaming magtiis ng may pananampalataya at magmahal ng walang hinihintay na kapalit. San Judas Tadeo, patron ng mga imposibleng kahilingan, ipanalangin mo kami. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen.
San Judas Tadeo, tagapagtaguyod ng mga nawawalan ng pag-asa, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, matapang na martir ng pananampalataya, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, kaibigan ng mga naghihirap at nalulumbay, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, iniaalay ko sa iyo ang aking sarili, ang aking mga suliranin, ang aking mga pasakit at ang aking hinaharap. Ipagdasal mong ako'y mapanatag sa loob ng kalooban ng Diyos at mapagpatuloy sa buhay ng may pananalig, katatagan at pag-ibig. San Judas, huwag mo akong kalimutan sa aking mga pangangailangan. Sa bawat luha at pagdurusa, alalahanin mong ako'y dumudulog sa iyo bilang kaibigan at tagapamagitan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria at siya'y naglilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at iyayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing Kura Paroko, Reverend Father Danichi Wee. Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta, kaya Pangino'y tingin, ang landas niya'y
habang buhay ay purihin ang gandang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalatayang kay Apostol San Judas Tadeo ay siyang nag-ugnay sa anak mong mahal, ay iyong palakasin sa aming kalooban. At bilang tugon sa apostol na para sa aming nagdarasal, ipagkaloob mong maging pananda ng kaisahan ang iyong sambayanan sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Sinai noong 3 buwan nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Rephidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Magsasalita ako sa iyo mula sa makapal na ulap ng naririnig ng mga tao upang sila'y maniwala sa iyo habang panahon." At sinabi ni Moises sa Panginoon ang pasya ng mga tao. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga tao na humanda sa pagsamba sa akin ngayon at bukas. Kailangang laban nila ang kanilang mga kasuotan at humanda makalawa, sapagkat ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng Sinai para makita ang mga tao." Kinaumagahan ng 3 araw, nagkukulog sa bundok at salasalabat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng tambuli. Lahat ng tao sa buong kampamento ay nanginig sa takot. Pinangunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba ang Panginoon
sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang lisak tulad ng usok ng isang pugon, at ang mga tao'y pinagharian ng takot. Palakas ng palakas ang tunog ng tambuli. Nagsalita si Moises at sinagot siya ng Diyos sa pamamagitan ng kulog. Ang Panginoon ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman, tayo pong lahat. Purihin at pagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Tugon. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Tugon. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Tugon. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Tugon. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Tugon. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Hallelujah, 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 purihin ang Diyos, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit, hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi nakaririnig, ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, "Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa.
at tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin, at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita. At makarinig ang inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Narinig natin sa ating ebanghelyo na tinatanong ng mga alagad si Jesus kung bakit dinadaan niya sa talinhaga ang kanyang pagsasalita o pangangaral. Napansin niyo ba yon? Bakit ba itong si Jesus tuwing nangangaral, tuwing nagtuturo, gumagamit ng mga kwento? Napansin niyo ba yon? Yung mga nandito nga kahapon, sige nga, ano yung talinhaga o yung kwento ni Jesus? Tungkol saan yon? Talinhaga ng Yon, paghahasik ng binhi. Yes. Atras nga tayo ng kaunti. Konting backstory lang para maunawaan natin ang konteksto. 'Di ba? Kahapon si Jesus nagturo. Ginamit niya ang talinhaga ng manghahasik. At pinagnilayan natin kahapon kung paano maging mabunga sa buhay. Paano maabot ang pangarap? Diba? Nagdagdag pa nga ako ng kwento. Tapos inalisan ako ng 2 sakristan, diba? Kwento. Kaya ganun ang ginagamit ni Jesus para makarelate, makaunawa ang kanyang mga tinuturuan. Maaring isipin ng iba, tinatago ni Jesus ang katotohanan sa nakararami. Kaya talinhaga yung kanyang ginagamit. Pero hindi. Sa katunayan, tinuturuan niya ang mga tao sa paraang kanilang mauunawaan. Sa paraang meron silang kaugnayan. Gaya ng talinhaga ng manghahasik, ang pagtatanim ay may kaugnayan sa mga tao noon. Dahil yun ang kanilang kinabubuhay. Di ba ganun yun? No? Kapag nagkwento ka, ay, oo, Father, nakaka-relate ako. Kasi parehas kayo ng kwento. Di ba? Pag naggamit ako ng kwento ng pagtitinda, sino makaka-relate? O di syempre, yung mga nagtitinda, yung mga vendor, di ba? O kapag nagkwento ako ng tungkol sa ospital, panggagamot, sino makaka-relate? O di ba, syempre, yung doktor, ganun di ba? At yan yung ginagawa ni Jesus. Gumagamit siya ng kwento o talinhaga na makaka-relate tayo. Mauunawaan natin. Sadya lang minsan, mahirap pa ding maunawaan ang isang bagay. Lalo na kapag ang isang tao
ay hindi bukas. Hindi bukas matuto o sarado ang isip, mata, tainga, at puso. Kaya nga ang sabi ni Jesus, nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig sila, ngunit hindi nakakaunawa. Sa madaling salita, sarado ang paningin at ang pandinig. Kaya hindi nakakaunawa. Hindi ba't parang ganito din sa ating buhay? May mga pangyayari sa atin na hindi natin nauunawaan. Parang talinhaga, ika nga. 'Di ba? Hindi mo maunawaan kung bakit ka naghihirap. Hindi mo ba maunawaan? O ikaw ang may gawa? Hello? Minsan, no? Hindi natin naunawaan ang nangyayari, pero ang totoo, tayo naman ang may gawa. No? Hindi mo maunawaan, ba't ka nagkasakit? Tanungin mo muna, ano bang kinain mo? Hello? Ano bang ginawa mo? Hello? Kung ikaw ay nagka-cancer at hindi mo naman alam, maaring mayroong tinuturo. Pero kung ikaw ay may sakit sa baga, pero dahil sigarilyo ka ng sigarilyo, huwag ka na magtaka. Ikaw ang may gawa. Pero di ba minsan ganon, di mo naman alam ba't nangyari, ba't naghiwalay, o ba't nawalay, bakit ka bumagsak, ba't nasaktan, ba't iniwan, ba't nabigo, ba't nawalan, ba't nagkrisis. Sa mga panahong ito, parang ang hirap buksan ang ating mga mata. Ang hirap buksan ang ating mga tainga sa plano at turo ng Diyos. Wala tayong makitang dahilan, kundi ang ating pagdurusa. Wala tayong marinig, kundi ang ating mga sariling daing. Hindi ba ganon? Alam nyo, naalala ko yung kwento noong nalugi yung negosyo namin. Hindi naman namin gawa iyon. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong ginawa ng magulang ko. Pero ang alam ko lang, nalugi kasi may kompetisyon. Gano'n naman talaga sa negosyo. No? Natalo dahil meron ng mas bago. Natalo dahil meron ng mas mura. At hindi pa kami mulat. Hindi namin maunawaan kung bakit nangyari ang yun. Sanay ka lang dati, ang ganda-ganda naman ng daloy. Dati, okay naman. Dati, mabili naman. No? Di ba ganon? Hindi mo alam. Isang araw, nawala. Ang hirap maunawaan. Ang hirap maintindihan. Maraming tanong, maraming reklamo, maraming daing. Pero, tuloy lang ang buhay. Tuloy lang ang buhay. At kung babalikan ko ang nakaraan, ngayon, naunawaan ko na nga kung bakit ito kailangan mangyari. Noon, wala, sarado ka. Bakit ba ganito? Ang hirap. Ba't ba ganito? Nawala. No? Kasi sarado. Saradong mata, saradong tainga. No? May mga nag-a-advise pero hindi mo maintindihan. Naririnig mo lang pero wala kang maintindihan. 'Di ba? May mga nagtuturo, naririnig mo pero hindi mo magets. Pero ngayon, naintindihan ko na kung bakit kailangan mangyari. Ngayon, nauunawaan ko na. Kaya nga, kapag merong taong naghihirap, nalugi, bumagsak, pwede kong turuan. Bakit? Kasi napagdaanan namin. Pwede kong gabayan. Bakit? Kasi naranasan namin. Yun lang, kung mulat, kung bukas yung aking tuturuan. Di ba ganon? Hindi mo matuturuan ang isang taong sarado. Hindi mo matuturuan ang isang taong ayaw makinig, ayaw umunawa.
parang teacher, no? Mamamaos lang yan, pero sa huli, walang natutunan. Tingnan mo, grade 6 na, hindi pa marunong magbasa. Bakit? Kasi sarado. Pero, ang galing mag-cellphone. Diyan ako nabibilib no? Nabibilib ako sa mga ganyang bata, no? Hindi marunong magbasa, pero, nagtitext. Pero, cellphone ng cellphone, sa games, ang galing. Pero hindi marunong magbasa. Bakit? Sarado. Pagdating sa mga aralin. Pero pagdating sa computer, sa cellphone, yan, bukas. Napansin nyo ba yon? Diba? Anong tinuturo? Maging bukas. Buksan ang mata. Buksan ang tainga. Buksan ang puso para sa mga pangaral at turo ng Diyos. Sigurado, anuman ang ating pinagdadaanan, meron tayong kahahantungan. Dahil ang Diyos gumagabay, gumagawa ng paraan. Kung di pa bukas ang iyong mata, kung di pa bukas ang iyong tainga, huwag ka mag-alala. Isang araw, bubuksan yan ng Diyos. Mga kapatid, hindi lahat ng bagay at pangyayari sa buhay ay mauunawaan natin. Pero hindi ibig sabihin, wala itong dulot sa atin. Kailangan lang maging bukas. Ang mata para makakita, ang tainga para makarinig. Dahil sa pagiging bukas, natatanggap ang plano ng Diyos. Amen? Amen. Magsitayo ang lahat. Tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinhaga. Si Kristo ang naghahasik ng butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawaing ito sa ating pananalangin sa Ama. Sa bawat panalangin ating sasambitin, Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa mundo naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-iisang daang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway mamuno sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga hindi napapansing ambisyon at pagkamakasarili, naway hindi maging hadlang sa pagdaloy ng salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway makadama ng kapangyarihang nagpapagaling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan at mapalakas ng salita ng Diyos ang mga nabibigatan sa pagkalumbay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, pakinggan mo kami. Amang makalangit, tulungan mo kaming makilala ang butil ng iyong salita na nahasik sa aming buhay. Huwag nawa kaming masilo ng mga alalahanin ng mundong ito, bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod sa iyo upang makapamunga kami ng mayamang ani. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Magsiyo po ang lahat. Aming alay, itong anak at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong bagahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming nag-aalay sa iyong dambana, ngayong si Apostol San Judas Tadeo ay ginugunita, ay dumadalanging makapamuhay ayon sa mabuting balita ng iyong anak na siya nawang maidulot namin sa madla. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Judas Tadeo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ialiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo,
Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ngayong si Apostol San Judas Tadeo ay pinararangalan, ay maging tulong nawa sa amin ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
pahayag, kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, mayo natin bahayag, kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang